Hey everyone! Welcome back to Shared Faith with Carol. Day 13 po ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico ngayon. And chapter 26 po ang ating babasahin. Dito makikita natin yung character ni God kasi ang topic po natin is tungkol sa mga gantimpala ng mga masunurin at ang parusa naman sa mga susuway. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin saglit. Let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa oras at araw na to na kami po ay pinayagan nyo ulit, Panginoon, na makapagbasa ng inyong salita. Ama, binubuksan po namin ang aming puso sa inyong salita sa araw na to. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Linisin niyo po ang isip at puso namin ng iyong banal na dugo. And Holy Spirit, we ask and pray for your guidance po as we read your word today. We entrust to you our Bible reading time. This we pray po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Levitiko Kabanatang 26, ang gantimpala sa mga masunurin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahen, mga alaalang bato o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kaya gigii kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas. At ang pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghahasik. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain kaya makakatulog kayo ng walang kinatatakutan. Palalayasin ko ang mababangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Kayo ang sasalakay sa inyong mga kalaban at papatayin ninyo sila. Tatalunin ng 5 sa inyo ang 100 at ang 100 sa inyo ay tatalo ng 10,000. Iingatan ko kayo at pararamihin para matupad ko ang aking pangako sa inyo. At dahil sa kasaganaan ng inyong ani ang inyong kakainin ay mula pa sa dati ninyong inani na hindi pa nauubos sa lalagyan hanggang sa dumating ang bagong ani na papalit dito. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy akong magiging Diyos ninyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para wag na kayong maging mga alipin ng mga taga-Ehipto. Pinalaya ko na kayo kaya wala na kayong dapat ikahiya. Ang parusa sa mga sumusuway. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi ninyo susundin ang aking mga utos at tuntunin, nilalabag ninyo ang kasunduan ko sa inyo. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot dahil padadalan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling at lagnat na magpapadilim ng inyong paningin at magpapahina ng inyong katawan. Magtatanim kayo pero hindi rin ninyo pakikinabangan dahil sasalakayin kayo ng inyong mga kalaban at kukunin nila at kakainin ang inyong mga ani. Pababayaan ko kayong matalo ng inyong mga kalaban at kayo'y sasakupin nitong mga napupuot sa inyo. At dahil sa takot sa kanila, tatakas kayo kahit na walang humahabol sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig sa akin, parurusahan ko kayo ng 7 beses. Aalisin ko ang katigasan ng inyong ulo sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng ulan sa inyo, kaya matitigang ang inyong mga lupain. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. At kung patuloy pa rin kayong hindi makikinig sa akin, dadagdagan ko pa ng 7 beses ang tindi ng parusa sa inyo. Padadalan ko kayo ng mababangis na hayop at papatayin nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot.
At dahil dito mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban. Kukulangin kayo ng pagkain kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae at iyon ay paghahati-hatian pa ninyo. Makakakain nga kayo pero hindi kayo mabubusog. At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Gugutumin ko kayo at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Wawasakin ko ang inyong mga sambahan sa matataas na lugar, pati na ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Itatapon ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga patay niyong Diyos-Diyosan at itatakwil ko kayo. Wawasakin ko ang inyong mga lunsod at mga sambahan at hindi ko nananaisin ang mabangong samyo ng inyong mga handog. Wawasakin ko ang inyong lupain at magtataka ang inyong mga kalaban na sasakop nito. Pasasapitin ko sa inyo ang digmaan na gigiba ng inyong mga bayan at mga lungsod at pangangalatin ko kayo sa mga bansa. Habang bihag kayo ng inyong mga kalaban sa ibang lugar, makakapagpahinga na ang inyong lupa, sapagkat noong nakatira pa kayo sa inyong lupain, hindi ninyo ito pinagpahinga kahit nasa panahon ng pagpapahinga ng inyong lupain. Pero ngayon ay makakapagpahinga na ito habang nasa ibang lugar kayo. Kayong mga natitirang buhay na binihag at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar ay padadalan ko ng labis na pagkatakot. At kahit nakaluskos lang ng dahon sa ihip ng hangin ay katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin, kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandara pa. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamamatay kayo sa lugar ng inyong mga kalaban. At ang matitira sa inyo'y unti-unting mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng inyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at pinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno, at titigilan na ang inyong pagmamatigas, at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan, tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, at ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Pero kinakailangang paalisin ko muna kayo sa inyong lupain bilang parusa sa inyong mga kasalanan dahil sa pagsuway ninyo sa aking mga utos at mga tuntunin, at para makapagpahinga ang lupain ninyo habang wala kayo roon. Ngunit kahit na pinarurusahan ko kayo, hindi ko kayo itatakwil habang kayo ay nasa lupain ng inyong mga kalaban. Hindi ko kayo lilipulin na walang matitira sa inyo, sapagkat hindi ko maaaring sirain ang kasunduan ko sa inyo, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa inyong mga ninuno na inilabas ko sa Ehipto para maipakita ko sa mga bansa ang aking kapangyarihan. Ginawa ko ito sa inyong mga ninuno para maging Diyos nila ako. Ako ang Panginoon. Ito ang mga utos at mga tuntuning ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita roon sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Okay, so obserbasyon na po tayo, no? So, sa nabasa natin, makikita natin ang gantimpala sa mga masunurin. Ano-ano ba yon? Kailangan daw, sabi ni God, bawal daw ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil ang Diyos lamang ang dapat igalang at sambahin. So, yung mga utos niya yan. Pagsunod sa utos ng Diyos, magbubunga ng kasaganaan at kapayapaan. Ang ulan ay darating sa tamang panahon, magbubunga ang lupa at puno at magiging tuloy-tuloy ang ani. Ang galing, no? Kay God naman din talaga kasi nanggagaling lahat. Next is, magkakaroon ng katiyakan sa pagkain at kasapatan kahit bago dumating ang bagong ani. So, 'di ba, hindi sila mauubusan. Ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan laban sa mga mababangis na hayop at kaaway. So, meaning to say, hindi hindi kakainin ng mga mababangis na hayop yung mga tinatanim nila. So, poprotektahan talaga ni God lahat. Tapos kaunting bilang ng masunurin ang makakatalo ng napakaraming kaaway dahil sa tulong ng Diyos. Yung sinabi ni God, no, sa 5 tao, ang kayang tatalunin ng 5 is 100. Tapos yung 100 tao naman tatalunin nila 10,000. So, ganun, 'di ba? Ang galing lang. And it's all because of God's favor. Next po.
Gantimpala pa rin sa mga masunurin, iingatan ng Panginoon at pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan. Tutuparin niya ang kanyang tipan, ang kanyang pangako. Ang Diyos mismo ay mananahan kasama ang kanyang bayan. So, kahit saan sila magpunta, nandun si God bilang tanda ng kanyang presensya at katapatan. Tapos yung paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. As always, paalala ng kalayaan at dangal na ibinigay ng Diyos. Palaging inire-remind ni God yun that they have to celebrate that, 'di ba? Next po, parusa naman sa mga sumusuway. So kung merong pagpapala sa masunurin, meron din parusa sa mga sumusuway. Ang pagsuway ay nagdudulot ng sakit, gutom, pagkatalo sa kamay ng kaaway. So palagi kang talunan. Next naman, yung ani at paggawa ay magiging walang saysay kapag tinalikuran ng Diyos. Kay God talaga nanggagaling lahat. Ang parusa, paulit-ulit, mas matindi kung patuloy na sumusuway. 7 beses na parusa ang igagawad ng Diyos. Kasi siyempre God siya, kailangan talaga siyang sundin. Next naman, padadala ng Diyos ng mababangis na hayop, digmaan, salot at kakapusan ng pagkain. So, ito lahat 'no, si God ang gagawa ng yung galit niya. Tas yung lungsod, sambahan, mga altar mawawasak bilang tanda ng pagtakwil ng Diyos kasi ayaw niya talaga ng mga imahe na yan. Yun ang number one na sinabi niya. Siya lang ang Diyos, hindi pwedeng magtayo ng mga idols. Ang lupain ay mapapabayaan at makakapagpahinga habang ang bayan ay ipapangalat sa ibang bansa. So, even yung land, iniingatan ni God yung lupain. Kailangan magpahinga kasi yun ang utos niya. Kailangan on the 7th year, kailangan papagpahingahin ng lupa. Kaya kapag sumuway ang mga tao, siya na ang gagawa ng paraan talaga para ang lupa ay makapagpahinga. Next, ang takot ay magiging labis, tatakas kahit walang humahabol, magiging mahina at walang laban. Ang mga natira ay mamamatay sa lupain ng kanilang kaaway dahil sa kasalanan. Ang pagkilala at pag-amin sa kasalanan ang susi naman para muling maranasan ang awa ng Diyos. Tapos sa kabila naman din ng matinding parusa, hindi ganap na itatakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Mananatili ang tipan niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Ito naman is kapag nag-repent na sila. So ito yung mga obserbasyon natin. Dito naman tayo sa pagsasabuhay. Dalawa lang po ito. Number 1, ang Diyos ang nagpapala sa masunurin. So, piliin ang pagsunod at pagsamba sa Diyos lamang, kay God lamang, kay Jesus lang. Iwasan ang anumang Diyos-Diyosan sa buhay gaya ng pera, trabaho, bisyo. Actually, maraming idols talaga ang buhay. Hindi lang yung literal na idol, no, na naggumawa ka ng imahe. Marami talaga Diyos-Diyosan, gaya nga ng pera, iniidolo ang pera, ang trabaho, ang bisyo. So, kailangan kay God tayo mag-focus. Magtiwala na ang pagsunod sa kanyang mga utos ay nagbubunga ng kapayapaan, kasapatan, at presensya niya sa ating buhay. So si God lang ang makapagbibigay talaga ng kapayapaan sa atin, the peace that passeth all understanding. At kasapatan din naman, magkakaroon tayo ng completeness, kumbaga kay God, because of His presence sa buhay natin. Next naman po, ang Diyos ang nag-uutos naman ng parusa sa sumusuway. Alalahanin na ang matigas na puso at pagsuway ay nagdadala ng kapahamakan at pagkakahiwalay sa Diyos. Ang hirap no na yung wala yung presence ni God sa atin. Talagang ang gulo sa utak nun. Magulo ang buhay, magulo ang isip. So magsisi tayo, magpakumbaba agad dahil kahit sa gitna ng parusa, handa pa rin namang magpatawad at tumupad sa tipan ang Diyos sa pangako niya. Okay, so done na po tayo. Let's proceed na po sa ating closing prayer. Okay, so pray po muna tayo for our closing prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat ng learnings namin today. God, again, we ask for forgiveness from our sins, O God. And we pray, Lord, na bigyan mo kami, O Diyos, ng patuloy mong biyaya para mapagtagumpayan po namin ang mga pagsubok ng buhay, O Diyos. Tulungan mo kaming gawin ng tama, nararapat, kaaya-aya sa inyong harapan. Ilayo niyo po kami sa mga gawaing mali
Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na balewalain lang namin ang inyong salita. Bagkus we pray, God, that we will always be reminded, Lord, that you are our God, and that you are the one who blesses us. And kung meron kami mga pangangailangan, sa iyo lamang kami lalapit, O Diyos. At ikaw naman din ang patuloy na mag-guide sa amin at maggagantimpala, God, at magpo-provide sa aming mga pangangailangan. Muli, O Diyos, salamat at napakabuti ninyo sa amin, O God. Patuloy niyo pong pagpalain, O God. Bless the works of our hands. And we pray, Lord, na ang buhay po namin ay patuloy na maging kaaya-aya sa inyong harapan as you give us the grace, O God. Thank you. We love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so we're done na po. I'll see you again tomorrow. Don't forget to like, share, and subscribe. Take care po kayo. God bless you all. Bye-bye.